Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Napahiya si Senadora Riza Hontiveros sa isang pagdinig sa Senado matapos siyang kwestiyonin ang umano'y labis na budget na inilaan sa opisina ng pangalawang Pangulong si Sara Duterte. Sa harap ng mga kapwa mambabatas, ipinagtanggol ni Duterte ang budget na kanyang opisina at mariing pinabulaanan ang mga akusasyon ni Hontivirus. Ayon kay Hontivirus, tila hindi makatwiran ang laki ng pondo na nakalaan para sa tanggapan ng pangalawang pangulo na ani ay mas malaki kumpara sa mga nakaraang taon. Ngunit mabilis na sinagot ni Duterte ang mga paratang. Ipanaliwanag niya na ang kasulukuyang budget ay tumutugma sa mga pangangailangan ng kanyang opisina upang masiguro ang epektibong serbisyo sa formal namang serbisyo sa publiko. Formal namang kinumpirma ni Senate President Chis Escudero ang kawastuhan ng budget ni VP Sara or VP Duterte. Ayon kay Escudero, walang labis at walang kulang sa inilaan ng pondo para sa tanggapan ni Duterte at naipakita rin sa mga dokumento na dumaan ito sa tamang proseso ng pagsusuri at aprobasyon. Samantala, sa kabila ng pagpapakahiya or pagkapahiya ni Hontivirus, sinabi niyang patuloy siyang magbabantay sa mga pondong ginugugol ng pamahalaan upang masiguro na ito ay nagagamit ng tama at walang nasasayang. Ngunit dito nga rin natin makikita na napakakapal talaga ng mukha ng Hontivirus na ito. Ni siya nga yung sa 14 billion pesos na budget ng PhilHealth ay tila wala pa rin na ibabalit kahit na singkong duling. Ang isyong ukol sa budget ng opisina ni VP Sara ay nanatiling isang mainit na paksa sa Senado. Ngunit sa pagkakataong ito, lumalabas na mas matimbang ang mga ebidensyang nagpapatunay na nasa tamang halaga ang inilaang pondo para sa pangalawang pangulo. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Pilipino. Kaya hangga't maaari, pinipigilan ho nila na magkaroon ng ganyang pondo ang Office of the Vice President. Galawan ho, galawang trapo ho. Ganyan ho tayo siniserve ng ating mainstream media ngayong mga panahon na to. Ganyan hong mga balita, ganyan hong mga tanong ang kanilang mga itinatanong sa mga opisyal ng pamahalaan. Dapat nga tanong nyo dyan, sa tingin nyo ho ba, hindi ho ba maliit yung 2 billion para sa Office of the Vice President? Kasi base sa aming nakikita, talagang Office of the Vice President lamang ang napakasigasing magtrabaho sa mga nagdaang panahon. Noong nagdaan ang bagyong Karina, talagang yung OVP, isa ho siya sa mga ahensya ng pamahalaan o opisina ng pamahalaan na talagang nagbigay ng agarang tulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Yun dapat ang mga itinatanong nyo. Na kung sa tingin ba nitong mga senador na to, hindi ba kulang yon? Kasi para sa atin, kulang yung 2 billion na yon. Hanggat maaari, dapat mga 6 billion to 8 billion ang pondo ng OVP. Usually si Senator May kumpara sa dati, malaki, oo. Pero hindi ko alam kasi kung hindi trabaho talaga. Baka marami, hindi ko alam. Oh. Tapos idadaan ho nila sa tawa. Talagang madami, napaliwanag nga eh. Ito talaga mga ano na to, ito talagang mga media na to, mga walang yaho ito eh, no. Pero ang problema ko kasi kagaya naming mga political vlogger, yung mga nagkokomento, hindi naman ho kasi kami basta-basta makapunta sa mga ganyang klaseng press con, no. Hindi ko kung hindi ka rin ka accredited diyan sa ano, diyan sa ah, Senate, yung mga press diyan, hindi naman ho kayo basta-basta papapasukin. Kaya kami, kahit na meron ho tayong gustong itanong at gustong i-clarify sa mga senador na to, sa mga nagdaang hearing, hindi ho, nagre-rely lang ho tayo doon sa mga walang kapararakang tanong nitong mga mainstream media na to. Dito sa bahagi ng video natin na to mga kababayan, panoorin nyo ho itong si Aling Risa Hontiveros kung paano niya buklatin ang libro nitong si Vice President Sara Duterte.
Ano, meron bang mali, madam? Ang hirap po kasi dito kay Senator Risa Hontiveros. Lahat na lang ho, pinupolitika. Lahat na lang ho. Pero doon sa mga tinuran ni Vice President Sara Duterte kahapon doon sa hearing, doon ho natin nakita kung anong meron itong mga dilawan na to. Itong mga taong kagaya nitong si ah, Risa Hontiveros. Yung pagka nanghingi sila ng tulong sa isang individual, pagka napakinabangan na ho nila ito, pagdating ng araw, sila ho mismong magsasagpang doon sa mga nagbigay sa kanila ng tulong na yon. Kagaya na lamang ho, bakit pa ho tayo lalayo? Bakit pa ho tayo pupunta dito kay Senator Risa Hontiveros? Ito lang hong mama na to. Kulang na lang lumuhod kay Vice President Sara Duterte noong 2021, 2022 national election. Silang dalawang magkapatid. Kulang na lang ho lumuha ng dugo para makumbinse na tumakbo ng katandem nila itong si VP Sara. Pero pagkatapos ho nilang nagamit itong si Vice President Sara Duterte, itong pamilya Marcos, itong mga walang yang pamilya na to, pagkatapos ho nilang nagamit ang impluwensya, pagtitiwala ng mga sambayan ng Pilipino, yung mga supporter ng mga Duterte, pagkatapos ho nilang naluklok sa pamahalaan, tingnan nyo ho ang ginawa kay VP Sara. Ano ho ang pagkakaparehas nitong si Marcos Jr. at nitong si Risa Hontiveros? Parehas ho silang manggagamit, no? Pagkaupo nitong si Risa Hontiveros, sinagpang ho niya itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung mga dilawan na yan. Pagkaupo nitong si Marcos Jr., ganun din ho ang ginawa nila sa pamilya Duterte. Kasi ho ngayong wala, hindi niyo ba nakikita na, hindi niyo ba tinatanong sa sarili niyo na parang may mali, di ba? Bakit yung dating nagsasagpangan, nagkakagatan, itong mga dilawan at mga loyalista, dati nagbabanatan yung dalawang yan, di ba? Noong wala pa yung mga Duterte, matagal na panahon na yun. Wala pa ho yung mga Duterte. Yung dalawang paksyon na yan, walang humpay sa pagbira. Sa magkabilang panig na yan. Itong mga loyalista, galit sa mga dilawan at pinklawan. Ito naman mga pinklawan, talagang binubugbog itong mga itong mga loyalista na to. Ganun ho yun. Pero noong pumasok sa eksena itong mga Duterte, bigla hong nagulo lahat Kasi yung trabahong ipinakita nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kanino man, sa alin man doon sa mga nabanggit nating partido o mga angkan, apelido, wala hong nakagawa doon sa nagawa ng Duterte sa nagdaang panahon, sa nagdaang administrasyon. Kaya ito hong dalawang to, itong Dilawan at mga loyalista, mga Marcos, mga Araneta, mga Romualdez, yaan ho, galit na galit at talagang gusto ho nilang pabagsakin ang pamilya Duterte. Kasi ang sambayan ng Pilipino, nakita ho nila ang tunay na pagbabago kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa buong detalye mga kababayan, sabay-sabay ho tayong mag-react dito sa press con nitong si Risa Hontiveros. Kaugnay ho doon sa mga tinura ni VP Sara noong pagkatapos ng hearing dyan sa Senado ito. Sagutan na naman Other to. issue. Tukol dun sa naging hearing ng budget ng OVP, nagulat ba kayo? Inappropriate ba yung naging behavior o actuation ni Vice President Sara dun sa valid na tanong nyo? May kaugnayan dun sa, ang pinag-uusapan pa naman yung libro na ang title ay Isang Kaibigan. Very inappropriate talaga. Nagitla nga ako physically, napaganon ako kasi nagtatanong ako una ng mukhang duplication ng appropriations for programs na gustong gawin ng kanyang opisina, pero katulad, so parang duplicating yung mga kasalukuyan ng mga programa ng mga departamento. And by the way, hindi ito yung unang pagkakataon na ni-raise ko yung issue yan. So, hindi pwedeng sabihin ngayon lang. Na-raise ko na rin yan dati, no, sa NTF-LCAC na, andyan naman na yung ganito at ganyang department, gumagawa ng ganyang mga programa in partnership sa mga LGU. So, bakit hindi dun na lang sa mga departments ilagak? Same principle dito sa at least ang sagot niya ay magbabaw daw siya Kongreso kaugnay ng budget. Bagamat may pitik siya
dun sa isang department na political daw. Yung pangalawang tanong ko, hindi na siya nagbabow down sa with wisdom of the Senate. Ang tinanong ko lang naman ay very fair din dahil may 100 Akala mo naman pagka sinabing wisdom of the Senate, meron ba kayong wisdom dyan, Senator Risa Hontiveros? Tanong ko nga, saan banda yung wisdom of the Senate? Sige nga, no offense dun sa mga senador, kagaya nitong si Senator Grace po, ditong si Senator Francis Tolentino, dito lang kay Risa Hontiveros, tanungin lang ho natin, doon sa mga nagdaang hearing dyan sa Senado, hindi ho nating makita-kita yung wisdom of the Senate na sinasabi nyo. Doon sa mga kinakandang hearing, hindi yun doon kay, ikaw lang naman kasi nang gulo doon eh. Yan tuloy, linampasok ka ni VP Sara. Alam nyo, nababahira ng buong Senado dito sa mga ganitong klaseng senador, kagaya nitong si Senator Risa Hontiveros. Hindi naman ho talaga dapat mawawala ng tiwala yung ating mga kababayan sa Senado at saka dyan sa House of Representatives. Kaso meron lang ho talagang ilang mga politiko na talagang ipagpipilitan yung mga bagay na wala na sa hulog para lang mawasak o mapahirapan yung mga kalaban nila sa politika. Partida, nang hingi pa ho yan ng tulong kay VP Sara nung tumakbo siya ng pagkasenador. Ganun ho kawalang hiya yung ali na yan. Kagaya ho siya nitong si Marcos Jr. Million peso worth na programa, yung kanyang opisina, tungkol sa pagmumudmod ng mga 1 million bags sa mga bata sa mga hard-to-reach communities at may kasamang tree planting. At ang itinanong ko ay yung 10 million peso item within that 100 million peso program budget na magdidistribute ng isang libro na siya ang sumulat pero gagamitin ang government funds, ang taxpayers' money. Free ho yun. Free. Yung libro, madam. Pero okay lang yan. Okay naman ho Di ba? Na free, free advertisement doon sa libro nitong si VP Sara. Okay lang, pag-usapan ho Para natin. ipamudmod. So, napakatamang at tingin ko, dapat lamang natanong. Pero ganun ang naging sagot niya. So, ma'am, haharangin niyo ba yung 10 million allocation for that book na sinulat ni VP Sara? Well, first of all, at sinabi ko naman ito kay Chair Grace, at the proper time, magpo-propose ako ng amendment na yung mga items para sa mukhang duplicating programs ng kanyang opisina ay i-realign kung pwede doon sa mga departamento na may ganyang na mga programa. Ang anong hindi mo maintindihan, Senator Risa, yun nga ang mga departamento na yon, kung kalaban nga sa politika, hindi makakaisa dyan si VP Sara. Ang hina naman ng coconut brain cells mo. Pinapahirapan mo yung usapan Talagang, talagang harapang panggigipit lang ho ang ginagawa nitong si Risa Hontiveros. Alam ho niya na dyan sa DSWD, hindi ho makakakuha ng, makakapag-refer ng mga beneficiary itong si VP Sara sa mga ahensya na yan. Aasikasuhin ho sila ng DSWD. Gusto nyo ho ba silang napalo kay Tambaluslos? Hindi ho mangyayari yun. Hindi mangyayari yung gusto nyo mangyari. Risa Hontiveros. Saka yung pera dito, di naman sa'yo yan Kung makaasta ka, parang pera mo, i-realign mo. Sino ka ba? Pera yan ang sambayan ng Pilipino. Bago mo i-realign yan, atupagin nyo yung liquidation by certification nyo. Yung mga extraordinary expenses dyan sa Kongreso, yun atupagin nyo. Pinagdidiskitahan nyo yung mga pondo na na-audit ng COA at bumabalik naman sa sambayan ng Pilipino. Bakit? Kasi politika. At the very least, within OVP, pero earmark na magre-request lang ang OVP dun sa departamentong may ganyang programa na para ma-authorize gamitin sa ganyang programa ng departamentong yun. Kulang na nga yung, masikip na nga yung fiscal space natin at laging kulang ang. Kung masikip na yung fiscal space natin, ayusin nyo yung liquidation by certification. Yung sobra-sobrang travel expenses. Yung extraordinary expenses.
Huwag nyo kaming paandaran ng masikip na yung fiscal. Ang daming nababasurang na pondo ng sambayan ng Pilipino. Minsan, karsada, maayos. Wawa sa akin ng DPWH. O, bakit hindi yun natupagin nyo? Hindi ba tayo nagsasayang ng pera doon sa mga ganong klaseng proyekto? Hindi ba tayo nagsasayang ng pera? Hindi natin malaman kung saan dinadala nitong mga kongresista na to yung kanilang liquidation by certification. Yung perang ilinalaan doon sa mga ganong klaseng kalakaran dyan sa House of Representatives. Maging dyan sa Senado. Bakit hindi yun ang atupagin nyo? Pera ng ating mga departamento, lalo na sa ganyang mga social protection programs, yung may Wow. kinalaman sa medical and Concern mo, burial, ano? may kinalaman sa disaster resilience, may kinalaman sa trabaho at hanap buhay, at saka isa pang item. And as for the 10 million peso item para sa libro, well, I think in principle, improper request yan. Dahil kung meron kang sinulat na libro, kung ikaw ang sumulat niyan, hindi dapat gamitan ng government funds at taxpayers' money para ipamudmod. So, ma'am, ipapa-realign nyo yan? Libre nga I think it's a proper item for realignment. Ma'am, parang dumating pa sa punto na sinumbatan kayo ni VP Sara doon sa hiningi niyong tulong during the campaign period. So, Grabe naman tong na to. Itong, sa bagay, nasa Senate nga pala, no? O, kaya yung bias ng nagtatanong at yung yung mga ganyang klaseng tao, kailangan ho talaga sumbatan yan. Kagaya nitong si Risa Ontiveros kasi walang hiya yan. Malamang yung nagtatanong walang hiya din ho yan. parang nagsisisi ka ba na hiningi mo pa yung tulong before? Ano naramdaman nyo nung sumbatan kay ni VP Sara? Di hindi siya nanalo kung hindi siya humingi ng tulong. Anga ka ba, madam? Yung nagtatanong, anga ka ba? Hindi naman mananalo yan kung di siya sinuportahan ng Visayas at Mindanao nung mga panahon na yon. Di wala kang tinatanong ngayon. Anga ka pala Sara. Ang naramdaman ko ay pagkagitla na naman. Ano naman ang kinalaman ng kwento niyang iyan, na kwento na niya dati? Merong kinalaman yan, madam. Explain ko kung anong kinalaman. Pinapakita lang ho doon ni Vice President Sara Duterte kung gaano kayo manggagamit, kung gaano kayo kawalang hiya, kung gaano kayo ka-oportunista. Yun ang ginawa nyo na yun na napambabastos kay VP Sara sa budget deliberation ng OVP. Yun ho ay nagpapakita na kaya nyong bastusin yung mga individual na tumulong sa inyo, kaya nyo silang ipahiya, kaya nyong gipitin, kahit na nung mga nagdaang panahon, tinulungan kayo. Kaya ako, may babalaho kayo. Ako dito sa administrasyon na to. Pagkatapos nito, kayo naman sasagpangin ng ali na yan. No, wala akong yan. Kung manggagamit yung mga Marcos, meron din yung mga ginagamit nyo ngayon, manggagamit din ho yung mga yan. Sa bagay, mas okay nga ho yun, no? Next administration, makikita ho natin silang magkakagatan. Sa tinanong kong budget questions, dinamay pa niya yung opening ceremony ng aming Akbayan Party Congress na wala rin kinalaman sa budget ng OVP. Ako po ay isang taong marunong tumanaw ng utang na loob, lalo na sa taong bayan. Uy! Tingin mo ba mananalo ka kung walang tulong ni VP Sara, kung hindi ka sinuportahan dyan sa Davao, dyan sa Visayas at Mindanao? Nakaupo ka na lang. Yan ang katibayan na walang hiya, yung ali na yan. Pero kung umantong ang isang administrasyon sa patayan or paglustay ng kabanang bayan, ibang usapin na yan. Anyway, sinabi ni Kapal ng mukha VP nitong ali Sara, na to. hindi naman niya ako tinulungan. So, ano yung isinusumbat niya? Actually, ang alaala ko sa... Wait lang. Hindi niya sinabing hindi ka niya tinulungan. Last 2 minutes, tumawag siya sa isang governor. Talagang walang iyaw itong ali na to. Tinulungan ho kayo ni VP Sara. Pinakiusap ho kayo doon sa gobernador ng Davao noong mga panahon na yon. At binigyan ho kayo ng mga barangay at nagtawag siya ng kung sino mga kaibigan niya para suportahan kayo. Pero huwag niyo sabihin na hindi kayo tinulungan. Loloko nyo na naman kami. pagkita namin noon. Kasi tuwing pupunta ako sa Davao, whether nung rep pa ako ng Akbayan sa House or ngayon nagtatrabaho sa Senado,
SOP magko-courtesy call sa local chief executive. And what I remember very clearly nung 2016 pagkita namin, nagpasalamat ako sa kanya dahil sa suporta ng Davao City Government sa kampanya ng Akbayan laban sa aerial spraying at saka sa GMO. So yun yung pinaka-naalala kong usap namin, dalawang agricultural issue. So, hindi ko talaga maisip paano konektado yung lumang kwento niyang yon at yung ganyang sumbat sa budget question sa kanyang opisina na hindi naman niya nasagot ng Nasaktan ka ba, madam, nung sinusumbatan ka? Kung nasaktan ka, ibig sabihin, totoo. Kasi hanggang ngayon, ramdam ko yung pighati mo dun sa sumbat ni VP Sara. Masakit ho ba? maayos. Before Mayan, ma'am, yung ganong panunumbat, pagpapakita ito na anong klaseng opisyal ang ating pangalawang Pangulo? Talaga namang galing magtanong. Diyan sa third floor, Sir Marlon, ang tawag dyan sa mga ganyang klaseng tanong. Meron ang tawag sa mga ganyang klaseng tanong. Ang galing na Senado, grabe. ang galing nilang lokohin yung sambayan ng Pilipino. No? Ang galing ho nila. Yung tanong na yan, galing mismo yan kay Risa Hontiveros. Galing ho sa kanya, pakinggan nyo yung sagot niya, pakinggan nyo. Well, lahat kami, kung paano kami magsalita at kung paano kami kumilos or kung ano yung hindi namin Galing ginawa sumagot, na dapat namin ginawa, dun yung nakikita yung pagkatao namin. And Wow, sabi niyo, ma'am, galing masikip ah. yung fiscal space. Sobra bang malaki yung more than 2 billion budget ng OBP? Well, actually, now that you mentioned it, ang 2 billion plus budget request ng Grabe OVP, no, yung arrangement ng tanong, anak ng toka. Ang nakakatawa ho dito mga kababayan, hindi ho nagtatanong yung media. Yung nagtatanong yung ali sa gilid na binigyan ng question nung staff nitong si Risa Hontiveros. At ito namang si Risa Hontiveros, bigay todo sa pagsagot. Pag ho kayo magpaloko ha, lahat ho ng tanong at sagot dyan, kargado. Isinaulo ho ni Risa Hontiveros siyang kagabi pa. Anong tokwa? triple po yan. Nang pinakamalaki pa yatang hiningi ng OVP during the previous administrations. Excuse me, inutil yung si Leni Robredo. Walang proyekto, walang tulong sa sambayan ng Pilipino. Pinanindigan niya yung pagiging spare tire niya. Dapat nga hindi bigyan ng pondo yun eh. Ito nakita nyo naman, inisa-isa niya yung proyekto ng Office of the Vice President. Kaya wag mong sabihin triple, quadruple o kung ano pa man poll yan. Ha? Sapat lamang yung nakalaan na budget para sa OVP. Kulang pa nga dapat gawing 10 billion yan. Kasi 500 million naman. Yes, yes. Yes, Okay, yes. Maan. Yes, yes. Ma'am, Yun. so, for the record, ipapa-realign niyo yung 10 million pesos para doon sa, Isang kaibigan. Opo, at the proper time, sa period of amendments, magpo-propose po ako ng amendment dun sa items ng program sa OVP na katulad lamang no dun sa mga programa ng mga line agencies natin, including DSWD, DOH, Oh. DOLE. And Oh, yung galing. item ng 10 million pesos para sa pagmumudmod ng mga kopya ng isang kaibigan ay pupupusan ko rin. Ay naman oh. Laking perwisyo ho nang inihalal nyo dyan sa Senado. Pero sa tingin ho natin, meron talaga nangyaring hocus-pocus doon sa nagdaang election. Sa tingin natin, ito, honest to goodness, ngayong nakikita na natin kung paano magpakaaso itong si Risa Hontiveros, naniniwala na ho tayo doon sa sinasabi nitong si Attorney Glenn Chong na meron hong hocus-pocus na nangyari doon sa nagdaang election. Lalo na dyan sa mga senator ho. Alam ho natin, kay Jinggoy, wala ho tayong, ibig sabihin dito yung mga naluklok nung nagdaang election. Jinggoy, Risa Hontiveros, kung sino pa ho. Sa tingin ho natin, meron ho talagang hocus-pocus na nangyari dyan. Kita nyo naman ho kung paano sila magpakaaso sa administrasyon, di ba? Po ng amendment. Yun naman ang purpose ng interpellation sa hearing para i-explore. Ang pagkatanong ko pa nga nung unang tanong ay magiging willing ba ang VP
na i-realign yung items na yon na mukhang duplication ng existing programs ng ibang department. Tama, di ba? Ang mali is ibili niya yung 10 million ng librong gawa niya. Yes. What if she donates it, but Okay. uses the 10 million for transportation and still mamumudmud siya? Will that be allowed? Hindi ko alam kung aabot sa 10 million ang pamumudmud, ang transportation para lamang sa pamumudmod. Pero ang current budget item request ay para ibigay, ipamudmod yung mga kopya ng isang kaibigan dun sa 1 milyong mga bata. At siya pa yung nagbanggit na yung mga batang yun ay may magulang, yung mga magulang